Yo! What's up mga ARP? Nagsimula na nga ang PBA Governors Cup 2019 quarterfinals kahapon. Sa mga top 4 teams sa standings ay magkakaroon ng twice to beat advantage sa quarterfinals. Pero sa unang game ay hindi binigyan ng pagkakataon ng number 2 seed na Meralco Bolts ang number 7 seed na Alaska Aces kahapon sa score na 94-84. Naging mahigpit ang labanan sa pagitan ng dalawang teams na ito pero biglang umarangkada ang Bolts sa 4th quarter na pinangunahan ni Alin Malexi sa kanyang 23 points, 3 rebounds at 2 assists. Nanguna na nga ang Bolts sa semifinals at maghihintay na lang sila sa kung sino ang mananalo sa TNT Katropa laban sa Magnolia Hotshots sa kanilang serye. Sa pangalawang game naman ay nanalo ang Barangay Ginebra laban sa San Miguel Beermen kahapon sa score na 100-97 sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ng import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee sa score na 41 points kasama ang 11 rebounds at 3 blocks. At dinagdagan ni Stanley Pringle ng kanyang 24 points at 5 assists para matanggal ang SMB sa quarterfinals at mapigilan ang pagkuha ng Grand Slam sa PBA. Pag-usapan natin ang mga posibleng mangyayari sa pagitan ng dalawang laro ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please do subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa next video ko. Unang game para sa araw na ito, NLEX Road Warriors versus Northport Batang Pier. Ang NLEX ay ang top seed sa conference na ito at may twice to beat advantage sila laban sa Batang Pier. Kahit top seed ang Road Warriors ay hindi pa rin kumpiyansa ang coach nila na si Coach Yeng Giao dahil na rin sa natalo na sila ng Northport noong nakaraang laro nila. Sa unang pagharap ng NLEX laban sa Northport ay natalo ang NLEX sa score na 102-94. Kaya magandang labanan ito, lalong-lalo na kung sa import matchup ng dalawang teams. Ang scoring ni Manny Harris na import ng NLEX at ang athleticism ni Michael Qualls. Sa ngayon, ang 10 best players ng Northport ay sina Stan Handinger, Qualls, Anthony, Ferrer, Elorde, Mercado, Cruz, King, Lanete at si Escoto. Sa kasamang palad ay wala ang rookie star ng Northport na si Robert Bolek dahil sa ACL injury. Kahit wala ang rookie star ng Northport ay hindi pa rin kumpiyansa ang Road Warriors dahil minsan na silang natalo sa team ng Batang Pier kahit wala ang rookie star. Ang top seed naman na NLEX Road Warriors with their 10 best players na sina Eram, Kinyahan, Harris, Cruz, Ravena, Alas, Bonasier, Suyod, Igalo at si Panyamogan. Aside sa 10 player na iyan, kilala si Yeng Giao na bumunot sa mga hidden magic cards niya at masurpresa ang Northport with his players Miranda, Baguio, Taulaba at Rios. Kung sino ang mananalo sa seryeng ito ay abanse sa semifinals at harapin ang Barangay Ginebra Gin Kings. Kung gustong manalo ng Batang Pier sa Road Warriors ay kailangan talaga nila na gamitin ang mga karanasan nila lalong-lalo na sa pag-score na marami. Dahil wala si Bolek ay magdidepende talaga sila sa mga veteran players nila lalong-lalo na kay Sol Mercado na marami na rin karanasan sa mga playoff games. Ang Game 1 ng NLEX versus Northport ay magsisimula ngayong 4:30 PM at susundan naman ito ng TNT Katropa laban ang Magnolia Hotshots sa oras na 7 PM sa Smart Araneta Coliseum. TNT Katropa versus Magnolia Hotshots. Hindi natin nakalain na magharap sa unang round ang number 3 seed na TNT Katropa at ang number 6 seed na Magnolia Hotshots para magkaroon ng tsansa na makapasok sa Final 4. Unahin muna natin ang mga nilaro ng Hotshots sa conference na ito. Naghirap ang Magnolia Hotshots na magka-injury ang kanilang import na si Romeo Travis kaya nagkaroon sila ng sunod-sunod na pagkatalo. Pero bumawi naman sila sa 4 na natitirang laro na kung saan nanalo sila ng 3 at tatalo lamang sila sa NLEX sa crucial tip ni Jericho Cruz sa last second ng game.
Hindi natin maikukunwari na malakas talaga ang Magnolia Hotshots, lalong lalo na kung umiinit ang inaasahan nila na si Paulie sa perimeter shots. Sa TNT katropa naman ay sunod-sunod ang panalo nila hanggang nagka-injury ang leader nila na si Jason Castro kaya natalo sila ng 3 sunod-sunod. Pero malaking bagay ang pagbalik ni Jason Castro sa laro nila laban sa San Miguel Beermen para makuha ang pangatlong pwesto at magkaroon ng twice to beat advantage. Para naman sa mga dapat gawin ng bawat teams para manalo ay ang mga ito. Sa Magnolia Hotshots ay kailangan nilang kontrolin si Jason Castro at mapigilan sa pag-drive nito. Dahil si Jason Castro ang heart of soul ng TNT ngayon, kung mapipigilan nila si Jason Castro ay malaking bagay na iyon. Pangalawa, dapat pwersahin nila si McDaniels na ibigay ang bola sa kasamahan niya. Dapat atakihin ng Magnolia Hotshots ang depensa ng maaga. Dapat rin nilang protektahan yung mga backcutters katulad ni Troy Rosario dahil magaling ang TNT katropa sa mga pag-backcut. Para naman sa TNT katropa para manalo sila sa Game 1 laban sa Magnolia Hotshots, dapat maging agresibo pa rin si Jason Castro katulad ng ginawa niya sa laro nila sa San Miguel Beermen. Dapat rin maging high yung activity ni McDaniel sa ilalim ng ring. Dapat rin maging consistent ang pagpasok ng tira ng mga 3-point shooters ng TNT katropa. Kaya isang kaabang-abang na labanan ito at sigurado akong masisiya ng mga tao, lalong-lalo na yung mga personal na tumitingin sa Smart Araneta Coliseum. Ang mananalo sa serye na ito ay makakaharap ang Meralco Bolts na number 2 seed. Kaya abangan natin mga